sa mga nag-aabang na dito sa update sa kasalang Bea Alonso at Vincent Co. Alam naman po natin na yung naka-schedule na May 14 o May 16 na kasal sa Spain ay hindi nga po natuloy. Eto po, may isang abogado na nag-analyze doon po sa situation ng naudlot na kasal ni Bea at Vincent. At ayan po, according dun sa ating napanood na pag-aanalisa ni Attorney Rene Bueno, ay kung tutuusin, may laban naman pala si Bea kung itinuloy niya yung kasal kay Vincent at kung pinirmahan niya yung prenuptial agreement na naglalaman ng di umano'y mga provision na bukod sa financial matters ay hinihiling na siya ay tumira doon sa bahay ng parents ni Vincent at yung pangalawa ay kung mag-aaway nga raw sila, yung mga anak ay mapupunta hindi sa custody ni Bea at dito mapupunta sa custody ni Vincent. Pero kung tama nga po yung pagkakaunawa ko, sabi nga po niya dito sa sitwasyon talaga ng mga ganito ka-rich na mga pamilya ay practical talaga na magkaroon ng prenuptial agreement kasi nga po sa ating batas dito sa Pilipinas kapag ang mag-asawa ay nagsama ng walang prenuptial agreement, kung ano yung kinita nila sa kanilang pagkadalaga o pagkabinata ay paghahatian talaga nila. So kumbaga kung sakaling hindi po sila magkatuluyan, 'di ba? Napakasal sila, hindi nagkatuluyan. So kung ano man yung kinita ni Bea Alonso at kinita ni Vincent Co ay pagsasamahin nila 'yon at 'yun ang paghahatian nila. Kaya naman po, yung pamilya syempre ay maninigurado rin. Kaya talagang sinecure nila na magkaroon ng prenuptial agreement. At syempre, si Bea ganun din naman. Yung kinita niya ng kanyang pagkadalaga na kung bilyon na rin ang inabot nito, syempre magiging unfair din naman sa kanya kung sakaling magkahiwalay sila na mahahati yung pera nila. So ayun nga po, sabi ni Attorney Rene Bueno, tama naman, practical talaga na magkaroon ng prenuptial agreement. Pero ang hindi nga raw po pabor at kumbaga masasabing illegal sa batas at matatawag na kung sakaling pinirmahan ni Bea yung hinihingi pong kondisyon ng pamilya ni Vincent Co, which is yun nga po, tumira siya sa bahay at sa bahay ng mga ko at kung mag-aaway sila ay hindi mapupunta sa kanya yung custody ng mga anak, ay magiging null and void. Kumbaga, walang bisa. Kasi dito pala sa ating batas sa Pilipinas, according kay Attorney Bueno, ay syempre ang bata, lalo na nga po kung below 7 years old, at ito naman talaga, di ba, marami naman ang nakakaalam. Kapag naghiwalay ang mag-asawa, naturally, ang bata pupunta talaga sa custody ng nanay. Kaya nga sabi ko, kung itinuloy sana ito ni Bea Alonso, magiging null and void naman pala yung pinirmahan nilang prenuptial agreement nitong si Vincent Co. Kaya nga lang po, sabi nga rin ni Attorney Rene Bueno, tama rin naman at practical na hindi na lang din pinirmahan ni Bea yung hinihiling na kondisyon ng pamilya. Kasi nga naman, kung sakaling natuloy ang kasal at may mga ganitong usapin at sakaling hindi mag-work out yung kanilang relationship, di ba? Mas magiging magulo yung sitwasyon dahil nga po sa mga ganitong usapin. Kaya naman po, sabi nga, siguro blessing in disguise na rin doon sa hinihinging prenuptial agreement ng partido ni Vincent Co.